Noong March 8, 2014, isang eroplano na may sakay na 239 na tao ang biglang nawala sa himpapawid. Ang flight na ito ay ang Malaysia Airlines Flight 370 o mas kilala ngayon bilang MH370. Mula Kuala Lumpur, Malaysia ay patungo ang eroplano sa Beijing, China. Pero 2 oras matapos lumipad, bigla na lamang itong naglaho sa radar. Walang distress call, walang senyales, parang bulang naglaho sa hangin. Hanggang ngayon ay isa pa rin ito sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng aviation. Umalis ang MH370 sa Kuala Lumpur ng 12:41 ng umaga. May sakay itong 227 na pasahero at 12 na crew members. Normal ang kanilang naging biyahe sa una. Pero around 1:19 AM, nang lumapit na ito sa hangganan ng Malaysian at Vietnamese airspace, may huling mensahe ang piloto mula sa cockpit. Good night, Malaysian 370. Ilang minuto pagkatapos nito, nawala ang transponder signal ng eroplano. Ang transponder ang nagsasabi ng eksaktong lokasyon ng eroplano. Nang mawala ang signal, para bang naging invisible ang MH370. Agad nagkaroon ng search and rescue operations. Una ay sa South China Sea dahil iyon ang original na ruta ng eroplano. Pero habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang mga kakaibang detalye. Gamit ang satellite data mula sa Inmarsat, napansin na pagkatapos mawala sa radar, lumiko ang eroplano pabalik sa kanluran. Dumaan ito sa Strait of Malacca. Lumipad ng ilang oras papunta sa Indian Ocean bago tuluyang nawala. Ito ang nagpalawak sa search area. Mula South China Sea, lumipat sa isang napakalawak na bahagi ng Indian Ocean ang mga naghahanap. Halos imposibleng malaman kung saan bumagsak ang eroplano. Ang search na ito ay naging pinakamalaki at pinakamahal sa buong kasaysayan ng aviation. Umabot ito ng 3 taon. Gumastos ng higit sa $150 million at ginamitan ng pinakabagong teknolohiya. Pero wala pa ring natagpuan na wreckage noon. Noong 2015, halos 1 taon matapos ang pagkawala ng MH370, isang flaperon mula sa eroplano ang natagpuan sa Reunion Island sa Indian Ocean. Sumunod pa dito, may ilang debris din na nakitang inaanod sa baybayin ng Mozambique, Madagascar at Tanzania. Lahat ng piraso ay kumpirmadong galing sa MH370. Ibig sabihin, totoo nga na bumagsak ito sa Indian Ocean. Pero kahit may ebidensya ay hindi pa rin natagpuan ang mismong wreckage o ang black box na magbibigay ng malinaw na sagot kung ano talaga ang nangyari. Dahil kulang ang konkretong ebidensya, marami ang nagsulputang teorya. Ang una narito ay ang mechanical failure. Posibleng nagkaroon ng sunog o system failure na nagpatigil sa komunikasyon. Pero kung ganito nga ang nangyari, bakit umandar pa ng ilang oras ang eroplano bago ito biglang naglaho sa radar? Ang pangalawa ay hijacking. May mga nagsasabing baka na-hijack ang eroplano, pero walang grupo o tao ang umamin ukol dito. Ang pangatlo naman ay pilot involvement. Ang captain na si Zahari Ahmad Shah, 53 years old, ay matagal ng piloto. Pero may mga report
na sa kanyang flight simulator sa bahay ay nagpa-practice daw siya ng ruta patungong Indian Ocean. Ayon sa ilang eksperto, posibleng sinadya ng piloto na ilihis ang eroplano, pero walang solidong ebidensya para patunayan ito. Pang-apat ay shoot-down theory. May ilang naniniwala na baka aksidenteng pinabagsak ng military ang eroplano, pero mariing itinanggi ito ng mga bansa sa ruta ng MH370. Sa dami ng mga teoryang ito, hanggang ngayon ay wala pa ring siguradong sagot. Para sa mga pamilya ng 239 na sakay ng eroplano, napakasakit ng pagkawala ng kanilang mga kaanak. Walang katawan, walang wreckage, walang klarong sagot, at puro tanong lamang ang naiwan sa kanila. May mga pamilya din na naghihintay taon-taon para sa balita at umasa na may kasagutan sa napakaraming tanong kung ano ang nangyari sa MH370. May ilan namang naniniwala na may itinatago ang mga gobyerno ng mga bansang nasa ruta ng MH370. Ang pagkawala ng flight MH370 ay hindi lang aviation mystery, kundi isang human tragedy. Mahigit isang dekada na mula nang mawala ang flight MH370. May mga natagpo ang debris, pero hanggang ngayon, wala pa rin kasagutan kung bakit nangyari ito at kung nasaan ang buong eroplano. Ipinapakita lang nito na kahit sobrang advanced na ang ating teknolohiya sa ngayon, may mga bagay pa rin na hindi agad kayang sagutin. Pero higit sa lahat, tandaan natin na hindi lamang ito tungkol sa eroplano. Ito ay tungkol sa 239 na buhay na nawala. Mga anak, magulang, kapatid at kaibigan. Ang alaala nila ang dahilan kung bakit patuloy pa rin ang paghahanap ng katotohanan. The search for truth must continue. Ang hustisya at kasagutan ay utang natin sa mga biktima at sa mga pamilyang naiwan.